Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at Jeff Tapawan Vlogs. Sobrang excited ako guys kasi ito yung first episode natin for this year. So let's kick off the year with another favorite travel destination of mine na sobrang close sa puso ko. Guys, welcome to Tagaytay City! Hi guys! Good morning! So today is Sunday, January 5, 2025. And I'm so excited kasi ito yung first vlog na gagawin natin for this year. Pupunta tayo ngayon sa isa sa pinaka-paboritong pasyalan ng mga Caviteños like me. So guys, let's go to Tagaytay! And for this trip guys, finally may kasama na ako. Papakilala ko kayo sa kasama ko today. Meet my pamangkin, /inaanak, /my editor, Iya! Hi guys! Welcome to Jeff Tapawan Vlogs! Actually guys, lahat ng videos natin sa Japan series, si Iya yung editor ko. And since taga-Imus kami ni Iya, actually lehitimong taga-Cavite talaga kami. Palagi kami dito dumadaan sa Aguinaldo Highway. Siguro mga 40 to 1 hour yung travel time namin. Pero syempre, depende pa rin sa traffic. Siguro pag weekdays, maluwag siya. Pero pag weekends, pansin namin medyo traffic talaga pag weekends kasi ang daming pumupunta ng Tagaytay pag weekends. So kung gusto niyo talagang ma-enjoy ang Tagaytay at marami kayong gagawing activities, mapupuntahan ng mga restaurants, kakain kayo doon, siguro agahan niyo yung alis ng bahay. Like kami, umalis kami ni Iya mga 7 AM para siguradong wala pang traffic. And alam nyo ba guys, every time na pupunta kami ng Tagaytay, hindi pwedeng hindi kami dadaan dito sa bilihan ng mga mais. Marami yan dito sa Aguinaldo Highway. So ate, meron kayong puting mais? Meron po. Magkano yung mais nyo? 20 isa. Pag 100, mga ilan? 5 peraso. So, medyo madami yung 100, no? Sige, siguro 3 lang. Masarap dito sa mais na to, freshly cooked siya. Ayan, nakita nyo naman, niluluto pa lang. So, favorite namin to, lalo na yung puting mais. So, sige, bili tayo siguro 5 na, no? 5 na yung bili natin, para 100. Sige ate, 5 na. Tapos ate, okay lang, pakibalata na. Alright, thank you. Excited ako. Magkano naman yung sa sweet corn? 100. 3 for 100. So, mas mahal yung sweet corn. Pero ako kasi personally, mas gusto ko yung yung white na mais. Ate, hi ka naman sa vlog ko. So ayan, binabalita na yung binili naming puting mais. Sobrang sarap nito kasi bagong luto. So bali ate, saan nyo yan kinukuha? Dito lang din sa tanim nyo? Minsan may deliver. Ito, binili ko sa Kadiwa. Sa Kadiwa, dito lang sa Dasma. Check natin itong niluluto nila na mais. Ayan na. So, 5 to, no? 100 pesos. Thank you so much. Thank you po. God bless po. Happy New Year. Ate, anong name mo? Miss Olive. Thank you so much po. Guys, bili kayo dito, Thank you po. Okay, so medyo malapit na tayo sa Tagaytay Rotonda. Siguro mga 5 minutes, anda na tayo. And guys, before din ako umalis ng bahay kanina, chinek ko din yung weather today dito sa Tagaytay. Kasi syempre, mas maganda pa rin yung mamamasyal ka ng maganda yung weather para mas ma-enjoy mo siya. Ayan, medyo malapit na tayo sa Tagaytay Rotonda. So ito na yung palatandaan na nasa Tagaytay ka na talaga. So pakita ko sa inyo guys. Guys, andito na tayo! Welcome to Tagaytay! So ito yung Tagaytay Rotonda. Ito, very famous yan. And tapos may Christmas tree sila ngayon siya, no? Maganda yan paggabi. Actually, kaya rin kami umalis ng maaga ni Iya. Gusto namin mag-breakfast sa Tagaytay, no? Doon sa Kubo. Finally guys, nandito na tayo sa Merben Tapsilogan. Famous ang Tapsilog dito. So sige, check natin. Yes! Guys, welcome to Merben Tapsilogan. Excited ka na mag-breakfast? Famous dito yung Tapsilog. Try natin. Hi ate, good morning. Good morning, sir, ma'am. What's your name po? Shirley po. Ma'am Shirley, good morning and Happy New Year. Thank you, sir. Okay, ate, ano yung bestseller niyo dito sa sa Merben? Tapsilog po, sir. O, diba? Lalo. Sabi sa'yo, Tapsilog. Kari-kari, sir.
crispy tawili. Sige po. Ate, doon muna kami sa ano, siguro Tapsilog tayo, no? Kasi ito talaga yung gusto natin na breakfast. Dalawang tapsilog, isang dasilog po. Apa. Thank you, Miss Shirley. Itadakimasu! Japan yun. In Filipino, kain po. Try natin yung bulalo soup. Actually, free lang to. Pero ang sarap. Kamusta yung tapa? Legit siya. Tsaka malasa. Tsaka yung serving niya, generous. Kaya worth it na yung 180. Malambot yung tapa niya, guys. Guys, may order din tayong ano, bangus. Try natin. Sarap. Yung price pala ng Tapsilog, 180 pesos siya. Pero ang laki ng ano no, ng plating niya, ng serving. Yung daing naman 190. Pero ano siya, sulit siya. Meron din silang ano yung ultimate breakfast kineme. Yung Parang overload. Opo, breakfast overload, 299. Meron na kasamang longganisa, eggs, ano po. Makapubos niya sa po. Okay lang, Ate Shirley. Thank you po. Bibigyan pa kami ng extra soup. Ang sarap ng ano, ng bulalo soup. Oh, tunay na baka po yan, sir. Wow. Sige, next time, tatry naman namin yung talagang bulalo and tawilis. Sige po, sir. Hintayin ko po kayo. Ate Shirley, yung tawilis ba dito lang sa Tagaytayan? Hindi, sir. Dito po yan sa Takal. Sa Taal mismo? Sa Taal Lake yan yung tawilis? Okay. Pero seasonal din po yan, sir. Seasonal. Okay po. Kayo po, ma'am. Okay na po. Thank you. Ang lambot ng tapa nyo. Sarap. Grabe, sarap. Babalik kayo, sir. Yeah, syempre po. Guys, legit na legit yung bulalo soup. Ang sarap. Perfect siya sa ano, sa weather dito sa Tagaytay. Kaya famous ang bulalo sa Tagaytay. Sarap. Lalo na pag may suka at ketchup. Ganito yung mga gusto kong tops. Diba, no? Tsaka hindi siya oily, oh. Hindi siya oily. And wala siya masyadong ano, yung gatel. Mga taba. Yung mga taba, yes. Guys, hindi kami makaget over sa tapa. Sobrang sarap. Walang biro. And ang bet ni Ate Shirley, Super. di ba? Ang ganda ng service niya. Accommodating. Tsaka ano na, nakasmile siya. Yun ang nakakatuwa sa mga Di ba, no? kapag Nakasmile. nagsasmile. Kasi naapektuhan din yung mood. Totoo. Ano masasabi mo? Simot, sarap. Simot, sarap. So, Highly recommended dito. Ang babet pa ng staff, lalo na si Ate Shirley. Love na namin si Ate Shirley. Hahanapin na namin siya sa aming pagbabalik. So, Ninong Jeff, ano ang iyong honest verdict sa Merben? Okay, unang-una nag-enjoy talaga ako sa food and yung honest review ko dito, no, siguro bigyan natin sila ng 9 out of 10. Kasi masarap talaga yung food eh. Well, kaya nga tayo pumunta dito sa sa Merben's kasi yung Tapsilog talaga yung gusto nating matikman. Ano yung lacking? Bakit siya 9 out of 10? Siguro yung one na missing, yung sa payment lang nila, mode of payment lang nila. Kasi cash basis lang sila. Kasi ngayon sikat yung nag-Gcash na. 'Di ba? So wala silang GCash, wala rin silang debit card. So siguro yun lang. Pero overall experience 9 out of 10. Oo. Bait din ni Ate Shirley. Yes, yun talaga no, si Ate Shirley talaga. Siya yung highlight. Sobrang generous ni Ate Shirley and accommodating talaga siya. So yun lang. Punta kayo dito sa Merben's Tapsilogan. Sarap. Guys, nagulat ako nang hingi ako ng alcohol. Ang laki ng dala. Nagulat siya, laki ng dala kong alcohol. Lagi kasi ako nag-alcohol, no? Siyempre, tulad niya, kakain tayo, di ba? Pero nagulat si Iya, akala niya, spray. Ang laki, akala ko yung ganun. So tara na. Guys, paalam lang kami kay Ate Shirley. Kasi sobrang nagustuhan namin yung service niya. Ate Shirley, magbababay lang kami sa'yo. Balik kami dito, ha? Sobrang ganda ng service ni Ate Shirley, no? So hanapin niyo siya pag pumunta kayo dito sa Merben's. God bless! Okay, so done na tayo sa breakfast. Ngayon naman, Iya, saan tayo? Welcome to
Kuma Kakao. Actually, nakikrave talaga kami ng no, something sweet naman and hot chocolate siguro. And tong Kuma Kakao, underrated spot yan dito sa Tagaytay. And I've heard na masarap yung hot chocolate dito. So tara, try natin. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa second stop natin, no. Sabi ko nga, nakikrave kami ni Ian ng dessert. So nandito tayo ngayon sa Kuma Kakao. Ayan. So, located yan dito sa Hillcrest Plaza. Malapit lang to guys sa sa Tagaytay Rotonda. Okay, so pag liko mo, kanan ka lang, ito, makikita mo na yung Hillcrest Plaza. So tara, check natin. So, welcome to Hillcrest Plaza. And ang perfect ng place na to, underrated siya. Pero yung view, sobrang ganda kasi overlooking Taal siya, Taal Lake. Guys, welcome to Kuma Kakao. Tara, pasok tayo. Look at that. Diba? Ang perfect ng spot dito. Okay, so sige, order tayo. Parang gusto ko ng bibingka with toppings. Try natin to, assorted siya. Merong cheese and salted egg, ube, leche plan, and makapuno. So, for 230 pesos. Ano na siya? Pack of 4. Sige, try natin yan. Order tayo iyan ng chocolate and coffee. No? Yung tableya with black coffee. Ano yan? Famous yan dito sa Kuma Kakao. So, tara, order tayo. Okay, so nandito na yung order namin. So, nag-order kami ng assorted bibingka. Ayan. So, merong ube, makapuno, leche plan, and cheese. With salted egg, syempre. And also, yung famous dito sa Kuma Kakao, itong hot chocolate coffee. So, try natin yan. Okay, so try muna natin itong assorted bibingka. So, ito yung fluffy Filipino rice cake na tinatawag. So, try natin yung makapuno. Okay, let's try it. Sarap niya. Tama lang yung sweetness niya. Sarap. Try mo, Iya. Yan, tikman natin. So, mga 15 minutes kami naghintay para dito kasi bagong luto siya. Tikman natin. Ang fluffy. Para siyang pancake. Bagay siya dito sa nyog. Try niyo po ng main nyog. Ay, hindi ko pa siya na-try na Sige. Ang sarap. Christmas feels pa rin tayo. Try mo yung ube. Mukhang masarap din tong ube. May halaya. May ube halaya. Tikman natin. Grabe. Legit yung ube. Mas masarap yung ube. Try Mas niyo masarap po. yung ube. Sige, try ko. Sige nga, patry nga ng ube. Gusto ko maraming nyog. Ayan. Napaka-legit na. Ang sarap. And try naman natin yung famous nila na chocolate coffee. Actually guys, no, tinanong ko kanina sa atin, in-outsource pa nila yung tableya sa Cagayan province pa. Mga 2 to 3 tableya yung nilagay sa isang cup of chocolate coffee. Sarap. Sobrang sarap ng chocolate coffee. Very rich siya. Tsaka yung yung pagka-sweetness niya, sakto lang pero hindi rin mapait. Buti na lang may bibingka dito. Kasi hindi ako nakatingin ng bibingka nung Christmas season. So sakto lang iyo. Try naman natin tong leche plan with ano ba to? Cheese. Cheese with salted egg. Mas marami buko. Ay, may sumamang Yung salted egg niya, hindi siya yung sobrang alat. Tapos yung cheese, masarap din yung cheese na ginamit. Para siyang Eden. Eden cheese. Tikman mo, Iya. Ako naman ang titikim ng cheese. Hello, sarap. Ang sarap ng pagka-cheese niya. Tikman natin tong leche. Leche flan.
Ang sarap. Parang custard siya. Tignan niyo po, ang sarap. Try naman natin tong chocolate cacao. Ang rich niya. Tsaka parang may mga ano siya. May mga bits siya na parang nutty. Ang sarap. 10 out of 10. Okay, last. Try ko naman tong bibingka with leche flan. Yung leche flan, sakto lang, no? Yung tamis niya. Pero masarap. Nagko-complement doon sa ano, sa bibingka. And guys, masasabi ko na ano, isa to sa pinaka parang ano, the best na bibingka na natikman ko. And hindi siya ganun kamahal. For ano no, 230 pesos, apat na ano na siya. Iba-ibang bibingka. 'Di ba? Yung value for money. Okay siya, mura na siya. Okay, final verdict. Since natikman natin yung apat na flavors, ano yung pinaka-favorite ko? For me, yung cheese with salted egg. No? Kasi nagtatalo yung ano eh. Nagtatalo yung salted egg tsaka yung ano, yung cheese. And second yung makapuno, third yung ube, and then last yung leche flan. Pero overall, 9 out of 10. Diba? Sabayan mo ng sip ng hot chocolate coffee. Perfect combi. So, punta na kayo dito sa Kuma Cacao. Iya, how's your experience sa Kuma Cacao? Yes, ang sarap ng bibingka. Sarap ng bibingka. Ibang-iba siya sa mga... Yung nabibili sa atin, oo. Sa Imus pala. For me, one of the best bibingka na nakain ko. Sobrang sarap, sobrang fluffy. Kaya para siyang chiffon eh. Sarap, no? Ibang level. Sobrang fluffy niya. And guys, nakapagtaka nga kasi since underrated nga siya, yung place na yon. Well, nakita mo rin naman yung Hillcrest Plaza, 'di ba? Ang daming mga establishment na sarado, walang tenant. Pero nasa dulo kasi yung Kuma Cacao. Ang dami namang kumakain, 'di ba? Actually, guys, nagulat nga kami na meron pala dun sa malapit sa Ratoto kasi dinadaan-daanan lang. Yes, oo. So, super lapit lang pala doon. So, imagine nyo, no, parang lumaki na kami dito sa Tagaytay. Ngayon lang kami nakapunta ng Kuma Cacao. Well, minsan talaga kailangan mo lang din talaga mag-explore, no? So now, pupunta naman tayo ngayon ng Picnic Grove. Ayan. So ito yung favorite na pasyalan namin nung bata pa kami. Lagi kami dito, no, ng buong family. Parang ang sarap lang magbalik tanaw, no, yung mga memories mo nung bata ka. So kaya gusto ko siyang balikan. So yan, nandito na tayo sa entrance ng Picnic Grove, Tagaytay City. So, open siya from 6 a.m. to 10 p.m. daily. So, yan. Check natin, guys, kung magkano yung entrance ngayon. Ang tagal ko na kasi na huling nakapunta dito sa Picnic Grove. So, baka may nagbago na, no, sa entrance nila. Check natin. Hello po. Morning po. 75 pesos po ngayon, no? Yes po. 75 pesos yung entrance Wala pong bayaran nila. sa exit sa loob ang bayaran. Sa loob po. Thank you. So, guys, doon babayaran sa loob. Parking mo. Hanap lang muna ako ng parking. Guys, welcome to Picnic Grove. So many memories here as a family. Yes, ako din. Sobrang dami kong memories dito, no? Hey guys, so finally nandito kami ngayon ni Iya sa Picnic Grove. Actually, ito yung favorite na pasyalan namin, no? Lalo na nung 90s, no? Nung time ko nung bata pa ako. And si Iya, marami rin siyang memories dito, no? Kasama rin sila. Actually, dati naka-jeep kami. Buong family naka-jeep. Tapos nagdadala kami ng bangko. Yung mahabang bangko na kahoy, nilalagay namin dun sa gitna ng jeep. Para lahat makasama, no? Kasi big family kami, 9 silang magkakapatid. Kami magpipinsan, 20 plus kami ngayon. Ang sarap lang balikan, no, na yung simpleng parang reunion nyo ng family, immediate family. Tapos magbabaon lang kayo ng pagkain, tapos dito nyo pagsasalu-saluhan. Dito sa mga cottages na nakikita nyo sa likod namin. Good old days. Guys, no, mas maganda pa rin talaga yung panahon dati, no?
lahat present, no, pag sinabing reunion, family reunion, na halos lahat sumasama. Ngayon kasi medyo malalaki na yung mga pamangking ko, so may mga sariling work na. So ang hirap na minsan mag-aya kasi nga may mga sariling na rin sila. Buhay na din. And para sa aming mga Caviteños, ito talaga yung perfect place, no, para mag-family bonding. As you can see guys, no, maraming cottages dito sa Picnic Grove. Ayan, so makikita nyo, di ba? Bonding ng families talaga dito. So madalas puno tong Picnic Grove pag weekends talaga. Lalo na pag Sunday. So today is Sunday kaya maraming tao. And yung price ng mga cottages dito, yan, may mga 150, 200, 400, 600. So depende yan sa sa laki ng cottage. Actually marami ring pwedeng gawin dito, Iya, 'di ba, sa Picnic Grove. Pwede ka mag-zipline for 300 pesos. Pero hindi na namin tinry kasi medyo bawal din ang action camera. Bawal din ang action camera. Gusto ko sanang i-video yung zipline. O di ba ang saya? Perfect for family bonding talaga dito sa Picnic Grove. Tapos ang ganda pa ng view mo. Ito talaga yung na-miss ko dito, no. Yung mga simpleng activities lang na pwede mong gawin. Pero masaya ka na. 'Di ba? Meron ding horseback riding dito kung gusto niyo rin sumakay ng kabayo. And guys, ito yung favorite namin na gawin dito sa Picnic Grove. Ayan, sumakay sa horse. First time kong sumakay dyan, siguro mga age 12 years old ako dyan. Ayan, so may nagtitinda rin ng strawberry taho, yung parang sa Baguio. Sige, try natin. Ayan, masarap ba? Kamusta? May real strawberries ba? Wala. So parang syrup lang talaga siya. So yung binili mo is 30 pesos, no? Ayan. Ria, may napansin ako sa sa strawberries mo. Hulaan mo. Kulay ka. Kulay ng damit mo. Guys, natikman ko yung taho strawberry. Masarap siya. Light lang siya, no? Hindi siya matamis. Yeah. Guys, may mga pasalubong items din dito. Yung mga gawa dito mismo sa Tagaytay City. So check natin. Po, souvenir. Magkano yung mga ref magnets niyo po? Ito po, 50. Hanggang dito. 50. 100, 150. This one. Ito sir, 35. Ito isang daan. Ito po, ito ko na lang. Saan ba yan? Dun po. Check natin tong shop na to. Yan ang gaganda ng bracelets, oh. Bracelet po, 250. Kahit ano po dito sa bracelets dito. Ganda. Ayan, so ito yung nabili ni Iya. Magkano to? 25. 25 pesos lang. And ito para kay nanay. Yes. And 20 pesos bumili lang. din ako dun sa store kanina. 25. Magkano to? 25. Pwede na, di ba? Ang mura. Ganda. All pink. Wow, ang ganda ng saranggola dito. Ganda. Nice. Ang ganda ng bracelet. For 25 pesos, di ba? Ayan, may souvenir ka na sa Tagaytay. Okay, so now let's make it fun. Every destination na pupunta natin, guys, siguro mag-collect tayo, no? Or bumili tayo ng something na memorable about sa place. So siguro simulan natin sa sa ref magnet. Meron sila dito. Ito, ang ganda, minimalist lang. Ang ganda nito. Magkano to? Ate, magkano pesos po? Di ba? Ang ganda, oh. Mura lang. Ganda siya, no? Sige, bilhin na natin. Happy ka, Iya, sa nabili mo? Ang dami nating napuntahan today dito sa picnic. Happy ka sa bracelet mo? Ang ganda, class. Ganda, no? Ayan, so pabalik na kami ng parking ni Iya. Yes. Nag-enjoy ka? Super. Me too. Worth it. Worth it, no? Balik na kami sa mga old memories. Ang sarap, bumalik sa pagkabata. Yeah. Alright guys, so right now nandito tayo ngayon sa Pamana and Chocolateria. Dito lang yan in front of Serene Mall, dito sa Tagaytay. So dito na tayo magla-lunch. So as you can see guys, no, it's a one-house establishment na pinagsama na yung Pamana and Chocolateria. Very famous itong restaurant ito sa Tagaytay kasi they serve Filipino cuisine with a twist and also Western cuisine na rin with a Filipino twist naman. Okay, so tara, kain tayo, pasok tayo sa loob. O diba guys, entrance pa lang, ang grande na.
Finally, nandito na yung order ko. So, nag-order ako ng bangus salpikaw. 'Di ba? Mukhang masarap siya. May kasama na siyang cucumber, tomatoes, and omelette. And also chicken inasal. Medyo malaki yung yung breast nila, chicken nila. And of course, yung best seller nila dito sa Chocolateria, itong Choco Mallows. 'Di ba? Meron siyang marshmallows on top. Wow. Okay guys, so try natin yung best seller nila, yung Choco Mallows. Habang mainit pa. Perfect siya sa malamig na weather ng Tagaytay. Sarap. By the way guys, everything on their menu dito sa Chocolateria has a cacao twist. Diba? Let's try naman yung bangus salpikaw nila. Sobrang generous nila sa bangus. Sarap. Ang lambot ng bangus. Ang sarap ng pagka-marinate niya. Perfect yung yung omelette. Hop. Try naman natin tong chicken inasal nila na may kasamang atsara and may vinegar. Ang nagustuhan ko dito sa Chocolateria guys, everything on their menu has a chocolate twist. Kaya siya mas nagiging extra special. Sarap, masarap dito. Yung value for money, okay siya yung sa lasa ng food nila. And yung serving, sobrang generous nila. Lalo na tong bangus salpikaw, sobrang dami. And yung chicken inasal, malaki yung breast chicken. Actually, parang good for ito siya. So yung mga chocolate lovers dyan, perfect to, no? Itong Chocolateria. Heaven to para sa inyo. So if you're going to ask me guys kung worth it ba na mag-dine-in dito sa Chocolateria, for me, okay siya. 8 out of 10 yung experience, yung total experience ko dito. So guys, ito yung final verdict ko sa mga kinain ko. First, unahin na natin yung Choco Mallows. 10 out of 10. Kasi mahilig talaga ako sa chocolate and tablea. Yung bangus salpikaw, 9 over 10. Unang-una, ayoko kasi sa fish ng yung malansa. Pero this one is hindi talaga. Hindi mo malalansahan yung lansa niya. And sobrang generous nila sa bangus. And malaki yung yung servings niya, yung plating niya. And yung chicken inasal, for me, well, hindi ito yung the best. Marami pang mas masarap dito. Pero yung sa niya, sa serving niya, medyo malaki yung breast chicken. Medyo lang, may mga part na medyo matigas. Pero naman, malasa naman. Gochiso samadeshita. Japan yun. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Farmer's Table. Dito yan sa Nurture Wellness Village. Sige, hanap muna tayong parking. Hi guys! So right now, nandito tayo ngayon sa Farmer's Table. Isa to sa mga must-visit spot dito sa Tagaytay. So guys, perfect to sa mga may hilig sa fresh farm-to-table dining experience. So tara, check natin. So mag-check lang tayo ng ilan sa mga signature dishes nila dito sa Farmer's Table. Ayan, so pasok tayo. So guys, ito yung reception area nila. Diba, ang ganda ng vibe dito. Ayan, meron din silang mga breads and pastries. So meron silang double chocolate chip, oatmeal, crinkles, and Hokkaido slice. Diba ang perfect na ambience dito? Maganda talaga pag alfresco dining. Lalo na nasa Tagaytay ka, malamig yung air na pumapasok. So yung kitchen nila is open din. Ayan. Ang ganda ng setup dito. And meron pa dito sa labas, guys.
Ganda. So guys, andito na yung order namin. So, tingnan nyo tong dish na to. Tong Hot House Crispy Cauliflower and Broccoli. Diba? Ang ganda ng presentation. Super crispy ng butter. And alam mo talaga na fresh yung veggies. Kasi dito mismo sa farm nila galing yung mga ingredients. So finally, complete na yung orders natin. Oh, so meron tayong margarita pizza. Sobrang excited ako dyan. And itong ube champurado, ito, isa sa mga bestseller nila dito sa Farmer's Table. And of course, itong Hot House, cauliflower and broccoli. Diba? So tara, let's eat! Itadakimasu! Okay, so now, itatry ni Iya itong Hot House, cauliflower and broccoli. Try natin. And dip mo muna. Tartar sauce daw. Nainggit no? Ang sarap. Ang crunchy ng coating niya. Tapos fresh pa rin ang loob niya. Maganda tong vegan alternative sa mga hindi nagmi-meat. Para Correct. ka na rin kumain ng chicken wings. So fresh yung cauliflower tsaka broccoli sa loob. Sarap. Sige, try ko din. So ako naman, try ko naman. Siyempre, ididip natin. Ang perfect nung dip nila, no? May konting kick. The best. The best. Ito din yung nagpasarap na yung dip. Yung dip. So guys, kung mahilig kayo sa flavorful na appetizers, highly recommended to. Sarap. Okay, so try naman natin tong ube champurado nila. And lagyan natin ng ng fish, ng dried fish. Diba? Sobrang creamy. Tukuha tayo ng isang fish. Sobrang creamy. Hindi siya ganun katamis. Tikman natin yung dried fish. Perfect. Perfect Ang sarap pala ng ube. Champurado. Tikman ko na. Ang rich ng ube flavor niya. Tsaka tinan niya yung kanin, no? Kulay purple. Talagang inano sa ube. Hindi lang yung basta-basta rice lang. Ayan, no? And level up na as a comfort food, no? Tikman ko with, ano ba to? Hindi ko alam kung danggit ba to or Danggit. basta fried fish alam ko. Na-balance yung ng saltiness yung sweetness nito. Sarap. Perfect. Okay, so last, tong pizza naman, tong margarita pizza. Try nating i-dip sa honey. Favorite ko kasing honey. Oh yeah. The best ang margarita pizza. Sarap. Okay, Iya. Anong final verdict natin? Ako 8 out of 10. 8 out of 10 yung ratings mo dito sa Farmer's Table. Ako ganun din, 8 out of 10. Yung quality ng food, sobrang okay siya, no? Masarap lahat for its price. Okay siya. Quality yung mga chips. How about the service naman? Parang doon ako masyadong nag-lock sa akin. Kasi Okay. kailangan pang i-request yung mga utensils. Oo, kasi may food na kanina. Tapos wala pa yung utensils. Tapos walang utensils, walang plate, walang... Eto lahat kailangan hingin ko. Like yung water, gano'n. Yeah. 1.5 hour kami nag-antay. Nag-expect ako na bibigyan mo lang kami ng water. Tapos, ayun. Pero mabait siya. Pero mabait naman, no, yung mga staff dito. Pero overall experience, it was okay. Hindi siya ganun ka, Pero na-make well, yung naman, maganda yung ambience, no. And yung place, nakita mo naman, since mahilig kami sa alfresco dining talaga. Tsaka ang lamig. And malamig. So, yun lang guys. Highly recommended pa rin naman, no? So, try nyo dito sa Farmer's Table. Grabe guys, ang saya ng Tagaytay adventure natin today. Ako personally, na-miss ko talaga dito sa Tagaytay. So sana na-inspire ko kayo to explore Tagaytay beyond the usual places. Again guys, thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Diyan